May ilang kongresista pong nadismaya sa pahayag na ito ng Pangulo at kinwestiyon ang kanyang sinseridad sa pagbuo ng ICI. For example, Representative De Lima thinks that the work of the ICI is just, the ICI has just barely scratched the surface. Lalo't ang EO94 po sinasabi, 10 years daw ang dapat imbestigahan. At si Representative Ilago, tinawag naman niyang palabas lang ang pagbuo ng ICI at it was meant to create the illusion of accountability. At ngayon nga po, ginagamit namang basihan para sa impeachment ng Pangulo ang ICI na ginawa daw para i-shield ang mga allies ng Pangulo. How does the President intend to convince the public that he is sincere in his anti-corruption efforts in forming the ICI? Kitang-kita naman po kung ano po ang naging effort ng Pangulo at ng administrasyon na ito para masawata ang korupsyon sa bansa, especially with regard to the anomalous flood control projects. May mga tao lamang po talaga na hindi siguro makontento sa ginagawa ng Pangulo. Unahin ko na muna po itong binabanggit po ni Congressman De Lima. Unang-una po ay ginagalang po natin at nirespeto natin si Congresswoman De Lima. Totoo po, ang EO94, sinasaad po dito na lahat po ng transaksyon for the past 10 years ay dapat maimbestigahan. So tingnan lamang po natin, ano na po ba ang naipon ng mga dokumento ng ICI. Hindi pa naman po kasi tapos. Ang trabaho po ng ICI, nandiyan pa rin po. At tandaan din po natin, isa sa mga priority bills ng Pangulo ay ang pagkakaroon ng Independent People's Commission. So doon po siguro mas maganda na mapabilis nila kung ano man po ang gagawin nilang batas or bill para mapag-aralan ng Pangulo kung dapat ito ay maisabatas na. Pangalawa, patungkol po dito kay Congresswoman Piolago. Elago. Okay. Ang sinasabi niya ay palabas ang ICI. Palabas lamang ang ICI para mapagtakpan ang mga kaalyado. Unang-una po, hinga natin siya ng ebidensya patungkol dito. Hindi po ba siya ang nagbibintang? Hindi po ba siya ang dapat na hingan natin ng ebidensya? Ano ang ebidensya niya para masabi ang pagbibintang na ito? Tandaan po natin, ayoko man banggitin, pero ang kasama ng Pangulo sa alyansa ay walang iba, kundi ang dating Senator Bong Revilla. At si Senator Bong Revilla ay sumuko po. Ginalang ang proseso. Iginalang ang warrant of arrest, iginalang ang korte. Papaano po masasabing palabas lamang ang ICI? Ang ICI, ang mga miyembro po nito, ay nagtatrabaho. Malamang ay hindi na halos nakakatulog at that time dahil puno at overwhelmed sila sa mga dokumento at mga ebidensyang natatanggap nila. Nakakalungkot na may mga ganitong klaseng tao na hindi nakikita ang kagandahang ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lamang nila ay puro negatibo. Gumagawa ng kwento, nag-iimbento ng mga walang saysay na istorya para masiraan lang ang gobyerno. At patungkol naman po, binanggit na po natin, pag-shield, hindi po ito para mag-cover up ni Numan. Dahil ang Pangulo, sinabi ng makailang beses, ulitin ko po, walang sinasanto. Kaalyado, kamag-anak, kaibigan, kung kinakailangan maimbestigahan, imbestigahan. Yan po ang utos ng Pangulo. May follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Star. Mike. Good morning, ASEC. Pero hindi kaya magiging magandang pang-counter sa mga ganitong kritisismo ay finally mag-appoint na ng mga kapalit ng mga nag-resign na commissioner given na mismong yung ICI nagsasite na po ng mga constraints nila. Bagamat sinabi ninyo dati na hindi naman makahahadlang sa pag-recommend ng cases yung one member lang siya, no? Pero meron na rin mga constraints na sinasite yung ICI because of the lack of commissioners. So ano po yung take nyo dito? Hindi po talaga ito makaka-apekto sa pag-iimbestiga, sa patuloy na pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Kahit sabihin po natin na nag-iisa lamang si Justice Reyes, sinabi po natin kumpleto na po malamang ang mga ebidensya. At magre-report naman po sila sa Pangulo. So ang tanong natin, titignan po ng Pangulo kung kinakailangan pang mag-appoint ng panibagong miyembro ng ICI. At kahit po sabihin natin na ang ICI ay padating na sa kanyang katapusan kung tapos na po talaga ang kanilang mga trabaho. Nandiyan po ang Ombudsman. Nandiyan po ang DOJ.
Sila po ay masigasig din nag-iimbestiga patungkol sa mga korupsyon. So hindi po masasabi na nawawala ng pag-asa ang taong bayan para siyasatin ang mga ganitong klaseng anomalya. Meron pa pong 2 investigative bodies, nandiyan pa rin po ang ibang law enforcement agencies na magtutulong-tulong para po maimbestigahan ito. Ang ICI po kasi ay fact-finding committee, pasimula lamang po para makaalagwa ang pag-iimbestiga dito sa malawak na issue ng maanomalyang flood control projects. Ano po yung circumstances na magpaprad sa ating Pangulo na mag-appoint ng mga kapalit ng mga nagbitiw na members? Titingnan muna kung ano yung maging report ng ICI at doon po titingnan kung ano yung susunod na hakbang. Ma'am, follow up lang po kay Bong Revilla. Ma'am, he said it seems na hindi nasunod yung due process following sa developments ng kaso niya. May we get palas po. Hindi po ako spokesperson ni dating Senator Bong Revilla. Kung ano man po ang kanyang nararamdaman ay igagalang po natin. Pero in general, yan po ang talaga magiging opinyon at damdamin ng isang naaakusahan. At yan po rin ang kanya magiging depensa para po mapakita sa taong bayan na siya ay walang kinalaman. So it's just normal for an accused. Yusek, with the latest turn of events, in particular, itong nangyari kay dating Senador Bong Revilla, simula na ba ito ng pagpapanigot doon sa mga big fish na nasasangkot sa flood control project? Hindi po siya simula. Halos nasa gitna na nga po siguro tayo eh. Dahil tandaan po natin bago magpasko, marami na po ang nagkaroon ng warrant of arrest. Marami na na-issue ng warrant of arrest. Isa rito, hindi lang siguro tinutulong ng iba, na big fish ang Diskaya. Sila po ay naaresto. Si Sara Diskaya ay napa-aresto, napakulong bago magpasko. So, hindi po ito yung initial na pagpapanagot sa mga sinasabing big fish. Yusek, follow up lang doon kay Senador Bong Revilla. Anong naging reaksyon ng Pangulo? Nalungkot ba siya lalo't alam natin na magkaalyado sila and kasama pa siya sa ticket nung huling senatorial election. Anong naging pakaramdam dito ng Pangulo? Una pa lang po nabanggit ang pangalang Senator Bong Revilla, doon pa lang po nag-react na po ang Pangulo. At syempre nagulat po siya dahil kaalyado pa niya po. Pero sabi nga niya po, makailang ulit sabihin niya, kahit nga po kaalyado, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan.